Sa banal at dakilang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos at tagapagligtas na ating Panginoong Hesukristo, kami po ay bumabati sa lahat ng kapayapaan. Sa banal at dakilang araw pong ito, tayo po ay magpapasimula na magsipag-aral ng mga banal na kasulatan o ng tinatawag na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Datapwat ibig po ng Panginoong Hesus na inyo munang mga kilala kami na inyong mga hamak na mga lingkod kay Kristo Hesus. Kami po ay mga kaanib sa nag-iisang iglesia na itinayo ng Diyos dito po sa lupa, sa iglesia po na pinamumunuan ng ating Diyos na tagapagligtas na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kami po ay mga kaanib na nga bautismuhan sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na binayaran, pinamumunuan ng ating Panginoong Hesukristo dito po sa sanglibutan na kanyang itinayo noong anyo 30 hanggang 33, humigit kumulang sang-ayon po sa Biblia. At ito po ang sugo, ang tunay na isinusugo ng Diyos sa mga tao sa huling araw. Wala pong ipinakikilalang sugong tao ang Biblia maliban po sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito nga po ang dahilan kung bakit ang mga tao ay kinakailangan pong mangagbasa ng Biblia, mga kinig sa mga turo at mga aral na sinasabi ng Diyos sa pamamagitan po ng mga banal na kasulatan. Hindi po mahalaga ang aking pangalan o kung sino man ako. Bagaman alang-alang po sa katotohanan, ang inyong lingkod ay si Cirilo Gonzales Jr., isa pong katutubong Pilipino na ipinanganak po sa hamak na lungsod ng Maynila sa Tondo noong 1943. At sa awa, kahabagan at tulong ng Diyos, sumapit po sa tinatawag na gulang ng pagkaunawa. Ako po ay kasal kay Rosita Gonzales na isang taga Bulacan, at kami po ay mayroong 5 anak at mga manugang at mga apo. Bagaman hindi po mahalaga ang aking wika nga pinanggalingan, ang mahalaga po, ako po ay tinawag sa kalooban ng Diyos, inilagay po sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na wala po kaming kinikilalang sino mang tao na obispo na nangangasiwa sa amin sa paniwalaan po ninyo kami o hindi, maliban na lamang po sa nag-iisang Diyos, sa tunay na may-ari ng iglesia ng Diyos, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. At dahil po naging bahagi ng kanyang katawan o ng kanyang iglesia, isa pong malaking kahalagahan sa buhay ng inyong lingkod at naming mga magkakapatid sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na kami po ay pagkalooban ng karapatan na makapaglahad, makapagturo sa mga tao kung ano ang ibig ng Diyos
na magampanan ng bawat isang tao sa lupa tungkol sa matuwid na paglilingkod sa Kanya. Kaya naman po sa araw na ito, ang unang bahagi po ng ating tuloy-tuloy na pag-aaral, kung loloobin ng Diyos at tayo po ay bubuhayin ng maraming araw, ang una po na ating pag-aaralan ay kung ano ang tinatawag na paglilingkod sa Diyos. Kung ano ang paglilingkod sa Diyos. Yun pong salitang paglilingkod, yun po ay bukang bibig nating mga tao, lalo na ang mga Pilipinong kamukha natin na malaki ang takot sa Diyos. Kapag ang pinag-uusapan ang paglilingkod sa Diyos, yon po ang nakikilala nating pagsamba, paghahandog sa Diyos, at ang pagsunod sa mga utos at mga itinuturo ng Diyos. Datapwat, yon po bang ating mga ginagawa? Yon po bang ating mga sariling mga pamamaraan ng paglilingkod sa Diyos, sapagkat tayong mga Pilipino, kawikaan na natin, tayo pong mga Pilipino at ang lahat din naman ng mga tao sa buong mundo ay merong kani-kanilang mga relihiyon o mga iglesia na kanilang kinagisnan, itinuro ng kani-kanilang mga magulang, at kung ano yung nakita natin na mga anak pa tayo nung araw, yun ang natutuhan natin hanggang ngayon. Ginagawa natin yung mga pamamaraan ng paglilingkod ng ating mga magulang na itinuro sa atin at sa ating mga paniniwala. Yun nga ay karapat-dapat na at katanggap-tanggap sa Diyos. Datapwat meron po baga na matuwid na paraan ng paglilingkod na itinuturo ang Diyos? Ito po ang ating pag-aaralan. At sapagkat ang pinag-aaralan po natin ay mga dakila at mga mahiwaga na mga aral, utos, kalooban ng Diyos, wala pong gagamitin ang inyong lingkod kung hindi ang mga banal na kasulatan, sapagkat ang mga banal na kasulatan po lamang ang dapat na mapagsaligan ng lahat ng mga tao, ng lahat ng mga iglesia, ng lahat ng mga relihiyon, kung ang pag-uusapan ay ang mga kalooban ng Diyos. Ang pinagbabatayan po namin, kung meron kayong mga aklat sa kanya pong Isaias 34 at 16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Dito po sa talatang ito po ay napasulat ng kapanahunan po ng propetang si Isaias. Humigit kumulang po ay 600 taon bago nagkatawan tao ang ating Panginoong Hesukristo, 34:16. At dito po napakaliwanag na sinasabi ng Diyos, sasaliksikin natin, babasahin, pakikinggan ang mga banal na kasulatan. Ang mga banal na kasulatan hindi po magkukulang. Iniutos po ito ng bibig ng Diyos, sinalita ng Diyos, at ito po ipinasulat sa mga nung araw po, mga tapyas na bato, pagkatapos natuklasan ng mga papel, ang papyrus, ipinasulat sa mga propeta, sa mga papel at sa iba't ibang kaparaanan. At bagaman ang mga propeta magmula po kay Moses na hindi naman nagkita-kita ang mga propeta tulad po ni Isaias,
at ng marami pang iba't ibang mga propeta, ito pong tinatawag na banal na kasulatan, na ang unang bahagi po nito ang matandang tipan na ipinasulat po ng Diyos sa mga propeta niya. bagaman hindi po sila nagkita-kita, ay iisa po ang kanilang tinuturo at sinasabi, walang iba kung hindi ang mga kalooban ng Diyos na ibig ng Diyos na gawin ang kanyang bayan, na noon ang bayan po ng Diyos ay ang bansa ng Israel. At nang dumating nga po ang kapanahunan na nagkatawan tao na ang ating Panginoong Hesukristo, siya man po ay nagpapatunay na ang mga banal na kasulatan lamang na hindi na kailangan ang kasama ang panggagalingan ng kaligtasan ng tao o ng buhay na walang hanggan. Basahin po natin ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanya pong San Juan 5:39. Ganito po at ating pakinggan at ating maunawaan na talagang ang Biblia lang, maging ang matandang tipan at maging ang bagong tipan, ang panggagalingan ng tao tungo sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Sa kanya pong 5:39, ang Panginoong Hesus ang magsasalita. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Ang tinutukoy po ang Biblia. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon, sa Biblia, yung matandang tipan, ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito, ang tinutukoy na kasama na pati ang bagong tipan. At ang mga ito, siyang magpapatotoo tungkol sa akin. Sa makatwid, kung ang pag-uusapan po natin ang paghanap ng katwiran ng Diyos, kung ang sasaliksikin natin ang paraan kung paano tayo makapapanik sa langit sa buhay na walang hanggan, hindi na po natin kailangan ang aklat ng ibang mga tao o ang mga paliwanag na isinulat, sariling opinyon ng maraming mga pantas, mga matatalinong mga tao na gumawa ng sari-saring aklat tungkol sa tinatawag na kabanalan at kaligtasan ng kaluluwa. Ang Biblia po lamang, matandang tipan, ang wika ng Diyos inyong basahin, hindi magkukulang, hindi mangangailangan ng kanyang kasama. Iniutos ng aking bibig, salita ng Diyos. Pinisan, pinagsama-sama ng Espiritu ng Diyos. At nang magkatawan tao nga ang Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, pinatunayan ng Panginoong Hesus, walang ibang dapat pagsaligan tayong mga tao, kung hindi ang mga banal na kasulatan. Ang matandang tipan po binubuo ng 39 na mga aklat magmula Henesis hanggang Malakyas. At ang bagong tipan po magmula sa tinatawag na aklat ng apostol na si San Mateo. Ang aklat ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang aklat, mga magulang ni Marcos, ni Lucas at ni Juan, na siya ngang sila'y nagpapatotoo ng pagkakatawan tao ng Kristo o ng Diyos, hanggang po doon sa dulo ng bagong tipan na nagpapahayag ng mga nangyari kahapon, nangyayari ngayon at mangyayari sa ikalawang pagparito, ang aklat ng Apokalipsis, Revelasyon o pagpapahayag, na 27 aklat na pinagsama-sama, mga magulang at ang matandang tipan, ang banal na kasulatan, ang suma total po 66 na aklat,
ang mga aklat na ito lamang ang ating pagbabasihan ng ating pag-aaral. Hindi po namin binabasa yung mga apokripa. Yaong mga apokripa ay hindi po pinagtibay ng konseho ng mga taong tinawag ng Diyos upang magsama-sama ng mga 66 na aklat na ito. Yaong mga apokripa, yan po ay hindi mapapatunayan na bahagi ng mga salita ng Diyos. Yan po ay kinikilalang mga fiction, mga katha, mga nobela, mga salit-saling sabi lamang ng mga tao. Kaya naman po sa araw na ito, mga minamahal naming mga magulang at mga kapatid, sa ikapagpapatuloy po ng ating pag-aaral, ang pinakapaksa nga po natin sa araw na ito, ano ang tinatawag na paglilingkod sa Diyos? Upang ito'y ating maliwanagan, hayaan po ninyo na aking basahin ang unang talata na ang magpapaliwanag sa atin ang ating Panginoong Hesukristo, at ang kanyang salita ay inilalagay lamang sa bibig ng inyong lingkod na tagabasa ng Biblia. Buksan ninyo ang San Mateo sa kanyang kapitulo 6, versikulo 9. Kung merong mga baguhan sa pakikinig na hindi marunong magbuklat ng Biblia, ang Mateo po ang unang-unang aklat sa Bagong Tipan. Yun po ang kalagitnaan ng Biblia. At upang maging madali ang ating pagbasa, niloob po ng Diyos na ito'y lagyan ng kapitulo, ng chapter, at ng versikulo, verses. Kaya po pag binuksan ninyo yung unang pahina ng Mateo, makita ninyo yung first chapter. Buklatin pa ninyo ng 5 ulit, makikita na ninyo yung ika-6 na chapter. At doon po sa mga chapters, merong ang una verse 1, 2, 3, 4. Ibaba ninyo ang inyong paningin sa kanyang versikulo 9. Ganito po ang mababasa natin. At ang tanong po natin, ano nga po baga ang kahulugan ng paglilingkod sa Diyos? Kung ang Diyos ang magpapaliwanag sa ating mga tao, hindi tayong tao ang magpapaliwanag sa Diyos. Makinig po kayong mabuti. Ayon po sa Panginoong Hesus, paano ba ang matuwid na paraan ng paglilingkod sa Diyos? Sa 6:9, babasahin po ng inyong alipin. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka. Ang Diyos talagang ang langit ang kanyang kaharian at ang kanyang luklukan. Ama namin na nasa mga langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Sasambahin nating mga tao ang pangalan ng Panginoon Diyos. Sasambahin natin ang Diyos sa madalit sabi at ang kanyang pangalan. Sa 6 dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa. Paano, mga magulang at mga kapatid, ang pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa? Gawin nawa ang iyong kalooban sa pamamagitan po ng paggawa nating mga tao. Kung ano ang kalooban ng Diyos sa langit, pag ginawa natin, tayo ay binababaan ng kaharian ng Diyos. At alam natin, ang kaharian ng Diyos ay kapayapaan, buhay, kagalingan, kaligtasan. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, ano ba meron sa langit? Kapayapaan at buhay na walang hanggan. Kung papaano sa langit, gayon din naman dito sa lupa. Sa makatwid, dito'y napakaliwanag po. Ang ibig po ng Diyos na paglilingkod na gagawin natin, ang kanyang nais, ang gusto niya na gagawin nating mga tao, kung ano ang ibig niya na gagawin natin sa langit, kung ano ang ibig ng Diyos magmula sa kanyang kaharian na mangyari dito sa lupa at gawin natin
Yaon ang gagawin nating mga tao dito po sa ibabaw ng sanglibutan. Ang pagtupad, ang pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Yaon ang tinatawag na paglilingkod, pagsunod, mga tagapakinig namin. At sa San Mateo 26:39, upang ipakilala po ng Panginoong Hesus, sapagkat ang ating Panginoon ng magkatawan tao, siya po ay lumagay sa kalagayan ng isang hamak na alipin na kamukha nating mga tao. Kaya nga po tinawag na nagkatawang tao, sapagkat ang Panginoong Hesus, hindi po siya tao, siya po ay Diyos. Hindi po pwedeng si kapatid na Cirilo ay magturo sa inyo, nagkatawan tao si Cirilo, hindi po. Nagkatawan tao ang Diyos sapagkat siya po ay hindi tao. At sa mga darating nating mga malawakang pag-aaral kung binubuhay pa tayo, mga minamahal na tagapakinig namin, mauunawaan natin ang hiwaga tungkol po sa kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Datapwat ang paksa nga po natin ngayon kung paano ang matuwid na paraan ng paglilingkod sa Diyos, kung paano natin siya sasambahin, kung paano natin siya paglilingkuran, kung paano natin siya hahandugan, kung paano natin siya iibigin, kung paano nga po sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa kalooban ng Diyos na nasa langit, kailangan yun din ang magawa natin sa lupa. Ato ang pagpapatunay. Ano po ang pagpapatunay ng Panginoong Hesus tungkol sa dakilang bagay na ito? Bagaman siya ay Diyos, nagkatawan tao, hinubad muna niya ang kanyang pagka-Diyos upang magbigay ng halimbawa. Paano niya pinatunayan na yun nga ang ibig ng Diyos na gagawin natin na paglilingkod sa Kanya? At lumakad si Jesus sa dako paroon at siya'y nagpatira pa at nanalangin, na nagsasabi, Ama ko, kumbaga maaari, lumampas sa akin ang sarong ito. Gayunman, huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ito pong tagpong ito sa San Mateo 26:39, ito po ang panahon na kanyang idinaraos ang kanyang panalangin sa halamana ng Getsemani, na bago siya damputin ng mga kawal ng mga saserdote sa tinatawag na udyok ng mga Hudyo na kanyang kababayan at nang siya po ay maipagpalit na sa tinatawag na 30 putol ng tumataginting na pilak ng isa sa kanyang mga apostol na si Judas Iscariote, siya po ay nanalangin at bunsod ng Espiritu Santo ay alam niyang malapit na siyang ipako sa cross at maghirap. At sa pagbibigay niya ng isang magandang ehemplo o example o halimbawa sa atin, lalo na nga sa atin sa huling araw, yung mga pagpapakasakit, yung paghihirap, yung pagpuputong ng koronang tinik, yung pagsampal, yung pagdura, yung pagsaksak sa kanyang tagiliran ng sibat, yung mga sugat sa pako ng 2 kamay at ng kanyang mga paa, kumbaga ang maaari ang wika ng Panginoon, lumampas. Kumbaga maaari lumampas sa akin ang sarong ito. At yung saro, yung kopita, yun yung chalice na tinatawag, sumasagisag po sa apdo ng kapaitan. Kumbaga maaari ayaw kong mapako sa cross. Parang tayong mga tao. Sino bang tao ang gustong maidemanda? Ayaw kong maidemanda ako sa husgado ng tao. Sino bang tao ang ibig malurhan sa muka? Ayokong sino mang tao dudura sa muka ko, sasampalin ako, papaluin, puputungan ng koronang tinik at mamamatay sa bundok ng Kalbaryo o sa hapis ng pagdurusa. Kung baga maaari, Ama, lumampas sa akin ang mga kapaitang ito, dadapwat. Huwag ang sa akin,
Huwag ang ayon sa ibig ko, kung hindi ang ayon sa ibig mo. Napakaliwanag po ang paglilingkod sa Diyos. Bagaman magbubunga sa tao ng kapaitan, bagaman magbubunga sa atin ng hapis, kalumbayan, kahirapan, sakit ng lupang katawan, at sa katapusan magbubunga ng kamatayan, sa kabila ng maraming kapighatian, mga iginagalang na mga tagapakinig po namin, hindi po ito magiging dahilan upang hindi natin maipagpatuloy ang alin? Ang tunay na paraan ng paglilingkod sa Diyos sang-ayon sa pagpapakilala at pagtuturo ng Biblia sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. Gayunman, huwag ang ayon sa ibig ko, kung hindi ang ayon sa ibig mo. Sa makatwid ay napakaliwanag po ang paglilingkod sa Diyos. Yung susundin natin, anumang hirap, anumang sakit, ang ipinag-uutos sa atin, anumang ang wika nga kahihinatnan sa maghirap, magkasakit, tulad sa ikinakasal. Sa maghirap, magkasakit, mamatay man ako, magdanas man ako ng susong kahirapan, alang-alang sa kalooban ng Diyos, alang-alang sa utos ng Diyos, ako ay maglilingkod sa Diyos. Ngayon, ang tanong po natin, sangayon pa rin sa ating Panginoong Hesukristo, sa kanya pong mga banal na kasulatan pa man din sa kanyang ebanghelyo, katulad po ng nabasa at napakinggan natin sa San Mateo, sa 21:18 po naman, basahin natin ang itinuturo. Katotohanang sinasabi ko sa iyo. Ito po ay sa San Juan. Ipagpatawad po ninyo, i-correct ninyo ako, ituwid ninyo ako. Sa San Juan po naman, 21:18. Katotohanan sinasabi ko sa iyo. Ang kausap po dito si Pedro. Nang ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig. Ang kausap si Pedro, alam natin si Pedro, siya po ang unang-unang tinawag, pinakamatanda, pinaka-senior sa lahat ng tinawag upang maging apostol at maging mangangaral. At tinuruan siya ng Panginoon Hesus kung ano-ano ang kanyang titiisin. Una na nga tungkol dito sa mga bagay na ito na paglilingkod na matuwid sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, Pedro, nang ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iniuunat mo ang iyong mga kamay at bibigkisan ka ng iba at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sa talatang ito ng Panginoong Hesus, ipinakikilala ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga lingkod, una na nga sa mga apostol, na tayong mga tao, kung tayo'y maglilingkod sa Diyos, hindi na tayo kailangang maging bata. Ano ba ibig sabihin ng bata? Ako, kayo, tayong lahat naging mga bata. Nung tayo'y mga bata pa, wala pa tayong muwang sa sanglibutan, ang lahat ng gusto nating gawin, nagagawa natin. Gusto nating tumakbo ng mabilis. Gusto nating kumain ng maraming tinatawag na mga pagkaing matatamis. Gusto natin kung anong kulay ng damit, yun ang gusto nating isuot, yun ang gusto nating ipabili sa ating mga magulang, na ano pat nai-spoil tayo dahil bilang bata at mga batang walang muwang pa sa buhay, ibig natin, lahat ng gusto natin, yun ang bilhin ng ating mga magulang. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesukristo kay Pedro, nang ikaw ay bata pa, nagbibihis ka at nasusunod mo ang lahat ng iyong nais, ikaw ay lumalakad, tumatakbo ka kung saan mo gustong pumunta. Ngunit,
pagtanda mo. Ang tinutukoy na po, pagtanda natin, hindi na tayo munting bata, hindi na tayo musmus. Pag nagkaroon na tayo ng pag-iisip, alam mo na ang masama at mabuti, alam mo na ikaw ay meron ng kaalaman at karunungan tungkol sa matuwid na paraan ng buhay ng tao, ngunit pagtanda mo, iuunat mo na ang iyong mga kamay, ididiretso mo na mga kamay mo. Bakit? Bibigkisan ka na ng iba. Meron nang magbibihis ng iba sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Ito po ay patungkol sa mga tinatawag na mga anak ng Diyos. Nang ibig lamang ituro sa atin sa sentido espiritual na kapag tayo nakaalam na ng masama at ng mabuti, na malawak na ang ating kaalaman tungkol sa pamumuhay ng mga tao sa balat ng lupa, hindi na tayo magiging malaya. Ipapaubaya na natin ang ating sarili. Kanino? Sa isang makapangyarihang kamay, siya na ang magbibihi sa atin. Hindi na tayo kamukha nun dati, na kung anong gusto natin, nasusunod natin. Kung anong kulay ng damit, kung saan mo gustong pumunta, kung anong gusto mong kainin, kung ano ang lahat ng bagay na gusto mong gawin dahil bata ka pa. Spoil, wika nga ang mga kabataan. Dadapwa nang maging mature na ang tao, nang maging maliwanag na ang isip ng tao, sa madalit sabi, kung maunawaan na ng tao ang alin ang matuwid na paraan ng paglilingkod sa Diyos, meron ng isang makapangyarihang kamay. Yun po ang kamay ng Diyos. Yun na ang magbibihi sa atin, yun na ang magtuturo sa atin, siya na ang magdadala sa atin kung saan niya ibig. Kailangan doon tayo naroroon, tulad ng panalangin ng Panginoon, sundin ang kalooban mo kung paano sa langit. Ito ang maghari sa amin, ito ang magampanan namin. Bakit ba kinakailangan po na ang kalooban ng Diyos na lumalang sa atin ang siya nating susundin at hindi yung balang ating maibigan? Una po sa Hebreo, sulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia po ng Diyos na nandoon sa tinatawag na kahudyuhan ng kanyang panahon. Sa kanyang Hebreo 10:36, ganito ang kanyang sinasabi: sapagkat kayo ay nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos. Putulin muna natin ang talata 10:36 Hebreo. Sapagkat kayo, ang kausap, ako, kayo, tayo, na ibig nating maglingkod ng matuwid sa Diyos. Ako, kayo, tayong lahat, nangangailangan ng pagtitiis. Sa makatwid, ang paglilingkod sa Diyos, pagtitiis. Ang paglilingkod sa Diyos, sakripisyo. Diretsuhin na natin ang ating pakikinig, ang pagiging isang tunay na Kristiyano o mga anak ng Diyos. Ito po ang ibig ituro sa atin, maraming sakripisyo. Hindi po katulad ng itinuro sa atin ng ating mga relihiyon na kinagis na no kasalukuyang kasama, na kapag ikaw ay anak na ng Diyos, pagpapalain ka, payayamanin ka, patatamain ka sa lottery, bibigyan ka ng magagandang asawa, bibigyan ka ng mansyon. Basta ikaw ay maglingkod sa Diyos, ikaw ay iingatan niya at magiging maalwan ang buhay mo. Tayo po ay walang sinasabing anuman tungkol sa mga bagay na yan. Dadapwat sa katotohanan ang itinuturo ng Panginoon sa atin at ng kanyang mga lingkod na mga propeta at mga apostol. Ang tunay na paglilingkod sa Diyos, hindi para asahan mong ikaw ay kakain ng 3 ulit maghapon, magdaramit ng magagara, magmamaneho ng mga limousine, at mamamahay sa mga palasyo. Hindi po ganyan. Ang
tunay na pagiging Kristiyano ay sakripisyo. Bakit nga po kailangan ang magsakripisyo? Upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Sa pamamagitan po lamang ng maraming pagtitiis, habang tayo'y naglilingkod, sa pagiging tunay na Kristiyano ng isang anak ng Diyos, nariyan na dahil sa kanyang masugid na pagsunod at paglakad sa matuwid na palatuntunan ng Diyos, nawawalan siya ng tinatawag na mga kamag-anak. Itinatakwil siya ng kanyang ama, ng kanyang ina, maging ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak. Nang dahil sa kanyang pagiging isang matuwid at ulirang alipin sa tinatawag na mga paghanap niya ng ikabubuhay, karaniwan ang mga taong matuwid nawawalan ng hanap buhay, nawawalan ng trabaho dahil masyadong loyal, masyadong wika nga matuwid. Datapwat ang lahat ng mga bagay na yon, sa isang tunay na Kristiyano ay hindi niya ikinalulungkot, hindi niya ikinapagdaramdam, sapagkat nauunawaan niya na kung ang ating Panginoong Jesucristo, nang dahil sa pagsunod sa utos ng Diyos, ay nagdala ng napakaraming hirap, ng maraming sakit, ng maging ng kanyang katawan na ginamit sa pagkakatawan tao, sinampal, pinalo, dinuran, pinako ang mga kamay sa krus at ang kanyang mga paa sinaksak sa tagiliran. Kung ang Diyos ay nagtiis ng maraming hirap upang magpakita ng halimbawa sa atin, sino tayong mga tao na hindi tayo magtitiis din naman, sapagkat nasusulat ang alipin. Tayo alipin tayo, hindi hihigit sa kanyang Panginoon. Sino ang Panginoon? Ang Panginoong Jesucristo. Kung siya ay pinag-usig, kung siya ay isinakdal sa mga hukuman, kung siya ay kinaladkad, pabalik-balik kay Anas, kay Pilato, kay Anas pamuli at pagkatapos ipinako sa cross, tayo ring mga tao, wag tayong aas at mag-iisip na ang paglilingkod sa Diyos o ang pagiging Kristiyano ay puro kasarapan, puro kaligayahan. Ang isipin natin, marami tayong pagtitiis na daraanan. Bakit? Sa pamamagitan ng maraming pagtitiis, magsisitanggap tayo ng pangako sa Hebreo 10:36, at ang pangako na tinutukoy, walang iba kung hindi ang buhay na walang hanggan. Ngayon, ang tanong po natin ay ito: ano ang kasamaan kung kalooban ng tao ang susundin natin sa paglilingkod sa Diyos? Kung hanggang ngayon sinasabi natin tayo mga Kristiyano na, mga anak na tayo ng Diyos, pero ang pag-iisip natin, ang pamamaraan ng paglilingkod, parang mga bata pa rin na sinabi ng Panginoong Hesus kay Pedro, Pedro, nung bata ka, kahit saan mo gustong pumunta, gusto mo, nagagawa mo. Ano ang tinuturo ngayon sa atin? Anong masama kung yung kaloobang bata, yung isip bata pa rin, na sunod dito, sunod yan? Yun ang gusto natin, yun ang kung mga magulang na mga tagapakinig, yun ang ibig ko. Napakaraming pamamaraan ng paglilingkod ang bawat relihiyon, ang bawat iglesia. Halimbawa, wag namang magagalit sa iglesyang Kinagisnan, marami tayong sinasamba ng mga larawan. Kami man naging mga Katoliko nung araw, kami man mga naglilingkod sa tinatawag na Birhen Maria, at nung araw nga mas marami pa tayong tawag kay Maria kaysa sa Panginoong Jesucristo. Huwag kayong magagalit kay kapatid na Cirilo, sapagkat ito ang katotohanan. At hanggang ngayon, maraming mga relihiyon, maraming mga nasyon, kamukha ng mga Buddhist, sumasamba sa larawan ni Buddha, sa estatwa ni Buddha. Yung mga Confucius, sumasamba kay Confucius, at maging yung maraming mga nagsasabing sila ay mga Muslim, sila sumasamba sa bato, yung bato sa Mecca. Huwag kayong magagalit sa akin, ito ang katotohanan. Na para bagang ang paglilingkod sa Diyos, bagaman matatanda na tayo, alam na natin ang itinuturo ng Diyos,
nasusunod pa rin yung gusto natin. Marami pa rin nagbubutil ng mga rosaryo. Aba, Ginoong Maria, ano ang masama? Ano ang kasamaan kung kalooban ng tao ang susundin natin sa paglilingkod sa Diyos? Sa Kawikaan, buksan ninyo ang inyong mga Biblia. Sa 14:12, ito po ang sinasabi. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyon ay mga daan ng kamatayan. Meron pong mga daan. Yung tinutukoy na daan, yun daan ng espiritual ng ating mga kaluluwa. Yun po sa hayagang pagpapaliwanag, yung daan na tinutukoy, yun po ang mga iglesia, mga magulang at mga kapatid, mga relihiyon. May relihiyon na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay kamatayan. Ang bawat tao may kani-kanyang pananampalataya, may kani-kanyang mga relihiyon. Ang sabi ng mga tao, kapatid na si Rilo, dito na po ako nabuwal, dito ako nadapa, dito na ako babangon. Dito na po sa iglesyang kung saan ako pinanganak, pinamana ng aming mga magulang. Wala naman tayong sinasabing mali sila. Kung yun ang tama sa kanila, tulad ng sinasabi ng Biblia, Kawikaan 14:12, yun ay matuwid sa inyo Yun ay mabuti sa inyo. Pero ang nalilimutan ninyo, ang itanong, yun ba ay papunta sa langit, sa buhay, o papunta sa kamatayan? Merong daan. May mga relihiyon sa diretsong pagpapaliwanag na tila matuwid sa mga tao, ngunit ang dulo niyaon ay daan ng kamatayan. Ano ba ang kamatayan na tinutukoy dito? Sa 21:8 po ng Apokalipsis, ganito po ang sinasabi. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatan, nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Impyerno po, mga kapatid, kamatayang walang hanggan at pagdurusa sa init ng apoy kung tayo po hindi makakatugon sa matuwid na paraan ng paglilingkod sa Diyos. Kaya po kailangan mag-aral tayo ng Biblia. Yung bang itinuturo sa atin, yun ba ang kalooban ng Diyos na nasa langit? Yung bang itinuturo sa atin, yun ba ang daan ng kabuhayan o ng buhay na walang hanggan? Yun bang itinuro sa atin ng mga iglesyang doon tayo ipinanganak, yan ba ang katotohanan? Kaya napakahalaga po ang tinatawag na pag-aaral ng Biblia. Bilang pagpapatunay pa ng ating pag-aaral kung bakit masama na tayong mga tao ay susunod sa tinatawag na utos at aral ng mga tao at hindi kalooban ng Diyos sa langit, ano ba ang una sa lahat ipinag-utos ng Diyos una-una sa kanyang bansa ng Israel ng kanilang kapanahunan? Humigit kumulang po mahigit sa 1,000 taon bago nagkatawan tao ang Kristo, panahon po ng bansa ng Israel. Panahon po ito na ang lalaki na propetang si Moses na kinasangkapan ng Diyos sa paglalabas sa pagkaalipin ng kanyang bayan sa Ehipto. Deuteronomio 12:8, basahin natin ang itinuturo ng Diyos sa pamamagitan po ng mga unang propeta. Huwag ninyong gagawin ang ayon sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa dito sa araw na ito, na ang magalingin ng bawat isa sa kanyang paningin. Magsipag-ingat kayo na huwag mong ihahandog. Makinig kayo. Magsipag-ingat kayo, huwag mong ihahandog ang iyong handog na susunugin sa alinmang dako na iyong makikita.
putulin ko po muna. Ito po ay mga kaarawan ng bansa ng Israel na sila po ay nasa labas na ng Ehipsyo at sila po ay naglakbay sa desyerto sa loob po ng 40 taon. At sa mga pagkakataong utos ng Diyos na sila ay maglilingkod, sasamba, maghahandog sa Kanya. Habang sila po ay nagsisipaglakbay doon pa man sa wilderness o sa tinatawag na desyerto, pinagpaalalahanan na sila ng Diyos at ipinag-utos kay Moses, gayon din kay Joshua, na kahalili ni Moses. Naturuan sila na kung sila ay sasamba, wag nilang ihahandog ang handog na susunugin. Nung pasimula po ang handog o paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan po ng pagsunog ng mga hayop na walang kapintasan, yun po inilalagay sa bato na ipinag-uutos ng Diyos kung saan ilalagay yon at ang Diyos magbababa ng apoy mula sa langit. Susunugin po yon ng dilang apoy at yon ay pagtanggap ng Diyos, kinikilala ng Diyos ang kanilang handog at dahil dito pinatatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Dadapwat ang kabilin-bilinan, mag-ingat ka na huwag kang maghahandog ng iyong handog na susunugin sa alinmang dako na iyong makikita. Sapagkat ang akala ng mga Israelita nung araw, maraming nagkamali. Ito ang magandang bato na dapat pagdausan ng ating pagsamba. Nagagalit ang Diyos, hindi. Merong pipiliin ng Diyos, maghintay ka. At kung sabihin na sa iyo, doon mo ihahandog. Sa pipiliin ng Diyos. Totoo ba yan? Sa 12:14 ng Deuteronomio din po, kung hindi sa dako na pipiliin ng Panginoon, sa isa sa iyong mga lipe, doon mo ihahandog ang iyong mga handog na susunugin at doon mo gagawin ang lahat na aking iniuutos sa iyo. Kaya po hindi dapat sundin yung kalooban ng tao. Hindi natin dapat sundin yung, ito pala ang matuwid na ito pala para sa akin, ito pala ang mabuti, pagdausan natin ang pagsama. Hindi. Meron pong pinipili ang Diyos kung saan niya gusto, doon mo ihahandog ang handog mo. Kaya totoo po ang Kawikaan 14:12. May daan na tila matuwid sa mga tao, lalo na sa atin sa huling araw. Mag-ingat-ingat tayo, baka yung ginagawa nating paraan ng paglilingkod sa Diyos, hindi yun ang kalooban ng Diyos, sa halip na buhay na walang hanggan, ang manahin natin, itapon tayo sa impyerno. Huwag kayong magagalit kay kapatid na Cirilo, ito po ang katotohanan. Bilang pagpapatuloy ng ating mga pag-aaral, bakit nga ayaw ng Diyos na sa pagsunod sa Kanyang kalooban o paglilingkod o paghahandog natin sa Kanya, makikinig tayo sa utos aral ng mga tao at kalooban maging ng ating mga sarili. Makinig kayo, pati sarili natin. Maging ako, hindi ako magiging matuwid sa Diyos. Kapag ako'y naghandog ng aking pagsamba sa isang lugar na ayaw pala niya, hindi pala yun ang gusto niyang aking pagdausan ng pagsamba sa Kanya. Ayon sa ating Panginoong Jesucristo, sa Kanyang San Mateo 15:9, ganito po ang sinasabi, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Makinig kayo. Dito lamang po ipinakikilala na ng Panginoong Hesus na siya nga ang Diyos. Bakit po? Magmula pa po noong araw, bansa pa ng bayang Israel sa matandang tipan, kung mababasa ninyo ang unang-unang utos sa 2 tapyas na bato, wala pong sinasabi ron na pangunahing utos kung hindi ito. Ako ang Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa pagkaalipin sa bansa ng Israel, sa bansa ng Ehipsyo. Ang kausap po mga Israelita sa 2 tapyas na bato, utos ito para sa mga Israelita. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko,
Huwag kang gagawa ng anumang larawan ng nasa langit, ng nasa lupa, at ng nasa ilalim ng tubig. Huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran, sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Seloso ang Diyos natin. Seloso ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dadalawin ko ang kasalanan ng mga magulang, ang inyong mga kasalanan. Kayo, kung sasamba kayo sa mga larawan, kung kayo sasamba sa mga inanyuan, dadalawin ko ang inyong mga kasalanan hanggang sa ika-4 na salin ng inyong mga anak o ng inyong mga lahi. Napakabigat na kasalanan po ang pagsamba sa Diyos-Diyusan. At dito ipinakikilala ng Panginoong Hesukristo na siya rin yung Diyos na nakipag-usap kay Moses, na nagbigay ng 2 tapyas na bato at nagturo ng mga palatuntunan niya at ipinasulat sa 5 mga aklat pa sa matandang tipan, kasama ang mga aklat ng iba't ibang mga propeta. Ang wika ng Panginoong Hesukristo, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Iisa lang ang Diyos na dapat sambahin. Bakit sinasabi ng Panginoong Hesukristo? Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Sapagkat ang Kristo po, yon din ang Diyos. Sa San Juan 10:30, basahin po ninyo, ako at ang Ama ay iisa. Bakit nga po mawawala ng kabuluhan ang pagsamba nating mga tao sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo? Itutuloy ko ang pagbasa. San Mateo 15:9, na nagtuturo ng kanilang mga pinakaaral, ayan na, ang mga utos ng mga tao. Utos po ng mga tao. Kaya po, huwag kayong magagalit kung sa pakikinig ninyo sa aming pangangaral sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na babanggit namin yung pamamaraan ninyo. Hindi po namin kayo sinusugatan, hindi po namin kayo sinasaktan, at isa pong katotohanan na hindi namin ito ipinagpipilitan sa inyo. Kayo po ang may-ari ng kaluluwa ninyo, kayo ang may-ari ng inyong kapalaran at ng inyong mga buhay. Dadapot kami nang kami tawagin at ilagay sa iglesia, nang kami paliwanagan ng Diyos ng isang kaliwanagang hindi matututulan ng sino mang mga tao. Kami po ay kinaawaan at kinahabagan. Kami po ay nagpabautismo at kami po ay sumama sa dakila at banal na layuning ito upang maipahayag namin sa lahat ng mga tao ang pag-ibig namin sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig sa aming mga kapwa-tao. Sapagkat ang utos ng Diyos, nalalaman natin, ang pangunahing utos na kinauuwian na ng mga propeta at ng lahat ng mga tapyas na bato na ipinasulat ng Diyos sa unang mga lingkod niya, nauuwi sa 2 utos na ito. Iibigin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong buhay, ng buong lakas natin at ng buong pag-iisip. Papaano namin maiibig ang Diyos? Walang laman, walang buto. Mga magulang at mga kapatid, paano? At ang ikalawa, ang wika ng Panginoong Hesukristo, iibigin ninyo ang inyong kapwa-tao sa pamamagitan ng pag-ibig ninyo sa inyong sarili. Kung ano ang ayaw ninyong gawin sa inyo, na laban sa inyo, huwag ninyong gagawin sa inyong kapwa-tao. At kung ano ang ibig ninyo, yon ang gagawin ninyo sa inyong mga kapwa-tao. Ay ano ba ang ibig ko? Ibig ko, ako, ang asawa ko, ang mga anak ko, at ang mga manugang, mga mahal ko sa buhay, makarating kami sa langit. Ayaw naming matapon sa impyerno. Paano ang gagawin namin, mga magulang, upang makarating kami sa langit? Ayaw namin sa impyerno. Kung ito ang ibig ko, kailangan ito naman ibigay ko sa aking kapwa-tao, sa aking mga kamag-anak. Una sa lahat, charity begins at home, sa aking mga kaibigan at sa lahat ng mga taong aming makakadaupang palad, sapagkat ito nga po ang matuwid na paraan ng paglilingkod sa Diyos.
iibigin natin siya at susundin natin siya at ibabahagi natin ang kaligtasan na tinanggap natin sa Kanya kung baga maaari sa lahat ng mga tao na ating makakadaupang palad. Ibig kong maligtas, yun din ang gagawin ko sa aking kapwa. Kaya nga, mga magulang, walang kabuluhan ang pagsamba sa Diyos o sa ating Panginoong Hesukristo kung ang mga pagsamba natin itinuro sa atin ng mga nagsasabing sila ay mga Doctor of Divinity, Doctor of Theosophy and Letter, nag-aral sa Harvard, nag-aral sa kung saan-saan. Huwag tayong maniwala sa kanila. Yung itinuturo nila puro utos aral ng mga tao. Totoo ba yan? Titos 1:14, buksan ninyo ang inyong mga Biblia. Na huwag kayong mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo. Putulin ko muna. Lalo na nga po sa huling araw na ito, marami po ang mga relihiyon. Yung mga El Shaddai. Yan. Mga salitang Hudyo. Meron pang nagtuturo El Elohim, El Agape, kung ano-anong mga sa kanilang pangangaral gumagamit ng mga salitang mga Hudyo at mga aral ng mga Hudyo. Tulad nga po nung, huwag kayong kakain ng baboy, yan utos ng Diyos nung araw sa kapanahunan ng mga Hudyo. At hanggang ngayon may nagtuturo pa niyan. Yan po utos, aral ng mga Hudyo. Yung pangingili ng mga araw ng Sabado, yan po ay utos aral ng mga Hudyo, Sabadista. Gayon din naman ang pagbibigay ng ikapo, huwag ninyong kalilimutan yung tithing. Kaya po maraming mga tao, huwag kayong magagalit, sa kagustuhan nila na makarating sa langit, pati yung mga bahay nila, hindi lang tithing ibinibigay, pati lupa nila, yung mga titulo ibinibigay dyan, sa mga simbahan na yan. Akala nila yun ang kalooban ng Diyos sa huling araw. Akala nila yun ang matuwid. Ano ba sinasabi ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pablo kay Tito? Balikan natin. Tito 1:14. Na huwag kayong mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo. Ayan po, yung halimbawa na ibinigay ko sa inyo. Sa kanilang pangangaral, El Shaddai, El Elohim. At sa mga utos ng mga tao, ayan na, utos ng mga tao na nagsisisinsay sa katotohanan. Sa makatwid pag ang itinuturo sa atin sa huling araw aral at utos na ng mga Hudyo at ng mga tao na ginawa ng mga pastor nila, obispo nila, tagapangaral nila, arsobispo nila, papa nila. Huwag kayong magagalit sa akin. Utos at aral na ng mga tao yan. Wala pong katotohanan yan, ang wika ng Diyos, ang wika ng Panginoon. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo at pinakaaral utos ng mga Hudyo at aral ng mga tao. Ano ba naman ang itinuturo ng Panginoon Diyos? Kung may lalapit sa inyo at mangangaral po ng Ebanghelyo at gagamitan kayo ng mga salita ng mga Hudyo at tuturuan kayo ng mga aral ng mga Hudyo, buksan po ninyo ang inyong Apokalipsis. Sa kanya pong Kapitulo 2, versikulo 9, ganito po ang sinasabi. Nalalaman ko ang iyong kapighatian. Ang tinutukoy po rito, yung mga tunay na Kristiyano sa huling araw. Yung mga nagtitiis, nagdadala ng sari-saring kahirapan alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos na nasa langit. Nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan. Datapwat ikaw ay mayaman, at nalalaman ko ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo. Ayan. Yung mga nangangaral po ng mga aral at turo ng mga Hudyo, yan ay pamumusong na sa Diyos. Sa mga darating na panahon, malalaman ninyo kung bakit yung mga kautusan ni Moses at yung 2 tapyas na bato ay hindi na po ipinaiiral sa atin sa huling araw. Hindi nga lang po napapanahon sa araw na ito ang pinag-aaralan muna natin ang matuwid na paraan ng paglilingkod sa Diyos. Kaya nga inaanyayahan namin kayo, laging
makinig sa amin at kami naman hihiling ng tulong sa Diyos, dagdagan pa ang aming buhay, ang aming kagalingan at kalakasan, na kami po ay makagawa ng mga aral na ito, kumbaga maaari araw-araw at mailagay namin sa CD-ROM, mailathala namin sa iba't ibang paraan, sa mga Facebook, kung saan man loloobin ng Diyos, upang lalong lumawak ang ating pagkaunawa tungkol sa karunungan ng Diyos. Nalalaman ko, 2:9, Apokalipsis. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia. Nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan. Datapwat ikaw ay mayaman at ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo, ayan, mga relihiyon, nagsasabing sila'y mga Hudyo, nagtuturo ng El Elohim, El Shaddai, kung ano-ano, agape. Mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila mga Hudyo, kung hindi, sino sila? Ayon sa Diyos, isang sinagoga ni Satanas. Napakaliwanag po. Nako, mag-ingat kayo. Baka yung inyong kinamulatan o kinaanibang iglesia sa ngayon tinatanggap ninyo yung mga aral nila, mga utos, aral ng mga Hudyo. Baka hanggang ngayon kung magbalita, kung magbatian kayo, El Shalom, El Shalom, El Shaddai, El Shaddai. Nako, sila sinagoga ni Satanas, simbahan ni Satanas. Huwag kayong magagalit sa akin. Nasa Biblia yan. Hindi ko naman pwedeng burahin yan. Sa atin pong patuloy na pag-aaral, ano ang karapatan ng Diyos na sa pagsamba at paglilingkod sa Kanya, yaon lamang utos niya at kalooban niya ang susundin natin. Ano ba? Ano ba ang karapatan ng Diyos? Sang-ayon po sa mga banal na kasulatan. Kapatid na Cirilo, bakit ba naman ako tinuturuan ng Diyos mo na sumunod sa Kanya? Sino ba siya? Yan. Hayaan ninyo ang Diyos ang sumagot sa aklat ng mga awit. Sa Kanyang Kapitulo 100 at versikulo 3, ganito ang sinasabi hanggang 4. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Ayan, ang Panginoon. Sino ba ang Panginoon? Di ang Panginoong Hesukristo. Sino siya? Siya ang Diyos. Siya ang lumalang sa atin. Ang Panginoong Hesus, ang Panginoon Diyos, ang lumalang sa atin. At tayo ay Kanya. Tayo ay Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Ang tinutukoy dito, nung kapanahon ng ito'y isinulat, ang nagsasalita si Propeta David. Ang tinutukoy dito na tayo ay Kanyang bayan, yung bansa lamang ng Israel. Ibig kong malaman ninyo, tayong mga Pilipino, hindi tayo kabilang sa pangako noong araw. Mga hentil, nasa labas tayo ng bansa ng Israel. At ngayon pa lamang, ibig kong maunawaan ng mga bagong nakikinig, noong araw ang may pag-asa lang, sa dinami-dami ng mga bansa sa lupa, ang bansa ng Israel, yun lang ang kanyang pinamamatnugutan at iniingatan. Tayo ay Kanyang bayan, ang mga Israelita, at mga tupa ng Kanyang pastulan. Magsipaso kayo sa Kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat. Ayan. At sa Kanyang looban na may pagpupuri. At mangagpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan. Ang mga Israelita, ang bayan ng Diyos, sila lamang ang makapaglilingkod sa Diyos noong araw sapagkat hindi mo pa nakikilala ang Diyos. Tayo mga hintil, walang pag-asa, hindi tayo kasama sa pangako sa Kanyang mga tunay na mga anak na mga Israelita. At ang wika nga ni David, alamin ninyo, ng Diyos ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Ngayon, kung tayo ay ari ng Diyos, kung tayo ay wika nga, nilalang lang ng Diyos sa makatwid, kailangan sumunod tayo sa Diyos. Lumakad tayo sa Kanyang mga daan, ang wika ng propetang si David. Sambahin natin siya, magpasalamat tayo sa Kanya. Ayon sa Kanyang kalooban. Ayan, sa Kanyang kalooban. Kunan ninyo yung emphasis na iyon. Kung maglilingkod ka sa Diyos, yung kalooban niya. Bakit? Anong karapatan ng Diyos? Siya ang may-ari sa akin. Siya ang may-ari sa ating mga tao. Siya ang may-ari. Siya ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ngayon, ayon sa mga apostol,
Paano pinatutunayang wala tayong katwirang lumaban sa kanyang kalooban kung hindi sumunod lamang? Romanos 9:20, malapit na po tayong magtapos. Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin ba ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya? Bakit mo ako ginawang ganito? O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalayok upang gawin sa isang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isa ay sa ikahihiya? Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili. Ang sino man sa atin ay hindi namamatay sa kanyang sarili, sapagkat kung nangabubuhay tayo sa Panginoon, tayo'y nangabubuhay, o kung nangamamatay tayo sa Panginoon, tayo ay mga mamatay. Napakaganda ng atin pong pag-aaral. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo ay sa Panginoon. Dito po sa talatang ito, sa Romanos 9:20 hanggang 14, marami pong nagkakamali. Lalo na nga po sa bandang huli. Kaya nga sa mabuhay tayo o sa mamatay man tayo, tayo sa Panginoon. Ang akala po ng maraming mga tao, ayan, kapatid na si Rilo, ang liwanag, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo sa Romanos 9:14-8, na sa mabuhay tayo at sa mamatay tayo sa Panginoon. Sa makatwid, kapatid na si Rilo, kahit na kami naglilingkod sa kaparaan ng gusto namin, kahit na kami sumasamba sa larawan, kahit na kami sumasamba sa bato, kahit na kami nagbubutil ng rosaryo, kahit na ano ang aming pinananampalatayanan, tayo namang lahat ng tao pag namatay sa Diyos. Nagkakamali po kayo, mga tagapakinig. Una po sa lahat, kung ang lahat ng tao pag namatay balik sa langit o sa Diyos, bakit mayroon pang impyerno at mayroon pang dagat-dagatang apoy? Nagkakamali po kayo. Mali po kayo ng pagkaunawa. Dito po ang sinasabi sa Romanos 9:20 at 14:8, wala tayong kapangyarihang magtanong sa Diyos, wala tayong kapangyarihang mungkahiin ng Diyos. Bakit ba naman, Panginoon Diyos, gusto mo kaming magsakripisyo sa paglilingkod sa iyo? Bakit ba naman gusto mo, kung saan mo ibig, doon kami maglilingkod sa iyo? Naririto naman kami. Naririto naman kami sa dako at nalalaman naman namin saan man dako ikaw naroroon. Kahit na sa simbahan ng Nipolano, simbahan ni Juan de la Cruz, simbahan ni de los Santos, kung ano, kahit saan kami naroroon, hindi ba ikaw ay Diyos na sumasa lahat ng dako? Totoo po yon. Walang dako na hindi kinaroroonan ang Diyos dadapuan. Wala tayong karapatan. May kapangyarihan ba ang palayok o ang putik na tanungin niya o sisain niya ang magpapalayok na gumawa sa kanya? Bakit mo ako ginawa na katulad sa isang palayok na idinadarang sa apoy kapag pinaglulutuan ako ng mga ina ng tahanan? Naiinitan ako? Hindi! Hindi tayo pwedeng magmungkahi sa Diyos. Ibig kong malaman natin, at itong sinasabi ng iba na akala nila, kung bagaman sinasabi sa 14:8, sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay, o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo nangamamatay, kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man tayo sa Panginoon, akala nila automatic, lahat ng tao, kahit na anong relihiyon ang kinaaniban, lahat ng tao, kahit na pusakal na mamamatay tao, kahit na mababa ang lipad ng isang babae nang siya'y nasa lupa, kahit na ang mga anak ay sinungaling, kahit na ang mga tao ay magnanakaw, kahit na ang mga tao ay manlulupig at mapagsamantala ng kapwa-tao, akala nila papanik din sa langit pag namatay. Hindi po. Kung nanamnamin ninyo ang sinasabi, sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nangabubuhay, o kung sa nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo nangamamatay, ang ibig ituro, ang Diyos, ang lahat ng may kapangyarihan sa atin, kung bubuhayin tayo o papatayin tayo. Kaya mali ang inyong pangunawa. Meron kasing mga relihiyon nagtuturo, sumamba ka lang sa Panginoong Hesukristo, hallelujah, amen, praise the Lord, ligtas ka na. At merong mga relihiyon,
Halimbawa, merong isang pusakal na hold-upper, kriminal, nabaril, agaw buhay, mamamatay na, tinawag yung kanilang mga mangangaral, yung kanilang mga pare, at binubulungan pa at inuusalan pa ng tinatawag na krusipiho at rosaryo. O maliligtas ka na anak, pinagsisisihan mo na ba ang iyong mga kasalanan? Sa tiyempong mamamatay na, wala pong ganoon. Mga magulang, ang bawat isa, hahatulan po ayon sa kanilang ginawa sa lupa na nakasulat sa aklat ng mga gawa. Kaya magpatuloy kayo ng pakikinig. Sa mga darating na araw, lalong mauunawaan natin ang kalagayan nating mga tao dito po sa lupa. At dito'y napakaliwanag, mga magulang, hindi natin dapat mungkahiin o uusisain o questionin o diskutihin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat sa katunayan po, tayo, nilalang ng Diyos, una-una sa kanyang larawan. Makinig po tayong mabuti. Nang lalangin ng Diyos ang lahat ng bagay, itinangi niya ang tao. Ang tao hindi niya ginawang larawan ng tsonggo, ng unggoy, ng aso o ng baboy. Isipin ninyo yan. Nilalang tayo sa larawan ng Diyos. Kaya naman, nang tayo'y malalang na, una si Eva at si Adam, hindi tayo basta pinakawalan sa buong mundo. Iginawa pa tayo ng halamanan. Ang halamanan ng Eden na nung araw na yun. Ang kanyang mga nilalang na nasa loob ng halamanan ng Eden, walang kamatayan, hindi magkakasakit, hindi tatanda, hindi maghihirap. Ang lahat naroon na, yun ang paraiso na ginawa ng Diyos para sa kanyang mga nilalang na mga tao na espesyal. Para sa kanya, sapagkat yun lang ang kanyang kalarawan. Nagkamali nga lamang po si Eva at si Adam. Pero matututuhan natin yan. Ang pinag-aaralan muna natin sa araw na ito, mga magulang at mga kapatid, bakit nga kailangan lahat lang ng kalooban ng Diyos ang susundin natin sa pagsamba, sa paglilingkod, sa pagsunod sa mga matuwid na paraan ng pamumuhay Kristiyano sa ibabaw ng sanglibutan? Ito po ang sagot, Ecclesiastes. Sa kanya pong 12:13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayan. Wala pong ibang katungkulan ng mga tao kung hindi ang alin. Una sa lahat, ang pagsunod sa mga utos, sa mga aral ng Diyos. Una na nga, ang pagsunod sa matuwid na kaparaanan kung paano tayo maglilingkod sa Kanya. Ngayon, ang tanong natin ito, mga magulang at mga kapatid, mga huling katanungan. Meron ka bang maipakikita sa Biblia, kapatid na si Rilo, na mga naglingkod nga sa Diyos noong panahon nila, na hindi naging karapat-dapat? At meron din bang mga tao sa Biblia na pasulat para maging halimbawa sa atin, na naglingkod naman, ngunit tinanggap, naging karapat-dapat sa Kanya? Meron po. Unahin natin ang mga hindi naging karapat-dapat. Nauunawaan po natin, nabanggit natin sa inyo kanina, ang paraan ng paglilingkod ng Diyos na ibig gawin ng mga tao, ay maghahandog ang mga anak niya ng mga bulong baka, mga kalapating walang kapintasan, yung mga hayop na kanilang inalagaan, itinalaga para ihandog sa Diyos, pinagpuputol-putol yon at inilalagay po sa tabernakulo na ipag-uutos ng Diyos, at ang Diyos magpapababa ng apoy mula sa langit. At doon po makikita nila na tinanggap ang kanilang handog sa Diyos. Datapwat bilang pagpapasimula tungkol sa mga tao na naglingkod, naghandog pero hindi naging karapat-dapat, unahin natin ang nangyari sa loob ng halamanan sa loob ng wika nga panahon na unang nagkaroon ng unang-unang pamilya, ang pamilya ni Eva at ni Adam, at na kanilang dalawang anak na si Abel at si Cain. Sa Genesis 4:4, tinanin niyo ang paglilingkod ng magkapatid. Basahin natin.
At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. Naunawaan natin, ang gusto ng Diyos, ihahandog. Ang kalooban ng Diyos, bunga ng mga hayop, bunga ng mga hayop, makinig kayo. Nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel. Nilingap ng Panginoon si Abel. Tinanggap, nagpababa ng apoy at kinuha ang handog niya. At ang kanyang handog. At sa 4:5, dadapwat hindi nilingap si Cain at ang kanyang mga handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang muka. Pinatay niya si Abel nang dahil sa pagseselos. Bakit? Bakit naman, Panginoon Diyos, yung kay Abel tinanggap mo, yung akin hindi? Alam po ninyo, hindi ko nababasahin para wag tayong masyadong humaba at ibig ko magbasa rin kayo sa Genesis sa kanyang pangkat 4, basahin ninyo na ang inihandog ni Cain ay bunga naman ng kanyang mga halamanan ng kanyang gulayan. Ang liwanag po, ang ibig ng Diyos, bunga ng mga hayop, yung malilinis na hayop, inihandog naman ito, sapagkat yun ang kalooban sa langit. Ang ginawa naman ni Cain, yung kanyang kalooban. Naganap ang Kawikaan 14:12, may daang tila matuwid kay Cain. Pero ang dulo noon ay sumpa, kamatayan. Kaya nga sinumpa siya ng Diyos. Hindi niya sinunod ang utos. Ang wika pa nga ng Diyos sa Genesis, bakit nag-init ang iyong muka? Kung sumunod ka, kung sinunod mo ang mabuting kalooban, ang mabuting utos kung paano sa langit, yaon ang maghari sa lupa, hindi mo sinunod ang kalooban ng Ama. Kaya't hindi tinanggap ng Diyos ang handog ni Cain. Doon na nga nagpasimula ang krimen, ang unang pagpatay ng tao, ang unang murder na ginawa nitong tinatawag na lalaking si Cain. Sa makatwid hindi tinanggap. Meron pa ba? Meron pa ba na hindi tinanggap sang-ayon sa mga banal na kasulatan? Unahin natin yung mga hindi tinanggap, Pagkatapos yung bandang ibaba, bilang mga huling talata, meron ba namang nagpapatunay sa Biblia na naghandog sila at tinanggap ng Diyos? Basahin natin ang isa pa sa mga hindi tinanggap. Sa Leviticus 10:1 at 2. At si Nadab at si Abihu, putulin ko po muna, ibig kong malaman ninyo, si Nadab at si Abihu, ng panahon na ang bansa ng Israel ay nailabas na sa pagkaalipin sa loob ng 400 taon sa kamay ng paraon sa Ehipto, at sila po ay pagkalooban na ng sariling lupain, yung lupain ng Kanaan, na kinuha po ng Diyos yon sa mga kaaway para ibigay sa kanyang mga anak, at yung pong lupain na yon hinati sa 12 angkan, at yung 12 angkan, yung 11 binigyan ng lupa, yung isang angkan ng mga Levites, Levita, alam mo, ibig kong malaman natin, ngayon pa lang, 12 angkan po ang bansa ng Israel, 12. At yung isang angkan, yung mga Levita ay itinalaga ng Diyos para maging mga mangangaral nila, mga saserdote, wika nga, na mangangasiwa sa paghahandog ng kanilang mga handog. At yung pong mga Levita, doon po nanggaling itong lalaking si Moses at si Aaron. Kaya naman ang wika ng Diyos, yung 11, bibigyan ninyo ng kanilang parte ng lupa, ihihiwalay ninyo ang mga Levita, wag ninyong bigyan ng lupa ang kanilang pamana, yung tithing, yung ikapo, yung 10%, yun ay taxes, buwis. Para naman ang mga Levita, merong income, merong revenue, nakikitain naman para ipakain sa kanilang mga anak, ipagpaaral, sapagkat may mga pamilya din naman sila. Wala silang lupain. Ang inheritance nila sa Diyos, yung tithing. Kaya po ibig kong malaman ninyo, ngayon pa lamang, yun pong ikapo, yung tithing, levy, ang ibig sabihin ay taxes, tax. Kaya maging sa huling araw na ito, meron tayong tinatawag na levy.
Levy, pag sinabing ng IRS, hindi ka nagbigay ng levy, hindi ka nagbigay ng tax. Yun po hindi para sa atin sa huling araw, hindi po para sa ating mga Kristiyano sa huling araw. Yun po para sa bansa ng Israel ng matandang tipan, Old Testament times. Kaya po hindi po yun pinaiiral sa atin. Kaya sa atin, sa mga iglesia natin, kung meron kayong mga relihiyon dyan na nagtuturo ng tithing, mag-isip-isip na kayo. Magtanong-tanong na kayo, oy, kapatid na obispo, bakit kami pinag-uutusan mong magbigay ng tithing? Yan pala naman hindi para sa mga Kristiyano sa huling araw. Yan pala ang bahagi ng mga Levita. Baka naman ini-scam muna kami. At merong mga relihiyon, pag hindi ka nakapagbigay ng ikapo, mapapahiya ka, ihahayag ka sa darating na linggo ng pagsamba, si kapatid na Juan de la Cruz at ang kanyang pamilya hindi nagbigay ng ikapo at ang pangalan mo nasa dinding at may utang ka pa. Lumayas na kayo sa mga relihiyon na yan. Lumayas na kayo. Sapagkat ang relihiyon na lagi na lamang isinusuksok sa inyo yung abuluyan, yung salapi, yung tulong, yung fundraising, huwag kayong magagalit kay kapatid na si Rilo. Mag-usisa kayo, magtanong kayo. Tinanin nyo ang bahay ng obispo, baka mansyon, baka meron pang mga security guard, baka ang kotse niyan limousine, baka naka-jet plane pa yan, baka ang bahay niyan meron sa Switzerland, meron sa New York, meron sa Los Angeles, meron sa Las Vegas, baka bilyonaryo ang mga obispo ninyo. Salapian po yan. Sa ating Panginoong Hesus sa Mateo 10:8, basahin ninyo. Kabilin-bilin na ng Panginoong Hesus ng kanyang isinusugon at maihanda ang 12 apostol. Mangagpagaling kayo ng may karamdaman, magpadilat kayo ng mga bulag, magpalakad kayo ng mga lumpo, magpalayas kayo ng mga masasamang espiritu, bumuhay kayo ng mga patay. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo. Ang wika ng Panginoon, tinanggap ninyo, walang bayad. Ipangaral ninyo, walang bayad. Libre po ang pagpanik sa langit. Ang iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi namin kailangan ng abuloy ninyo. Hindi po ako hihingi sa inyo ng tulong ninyo. Bagaman darating sa inyo ang mga araling ito sa CD-ROM, ito po binibili namin ng salapi, nanggaling po sa aming mga bulsa. Kami pong mga kakaunting mga membro, nagtutulong-tulong kami upang ipaabot sa inyo ang hiwaga ng pagliligtas ng Diyos. Libre po ito. Isang bagay lang ang aming hinihiling sa inyo na kung inyong mapakinggan, sana po buksan ng Diyos ang mata ng inyong mga puso at ng inyong mga isipan, at kung kayo maliwanagan, tawagan ninyo kami ng pansin. Bigyan nyo kami ng paalaala na kayo naman ay nalulugod at ibig pa ninyong patuloy na makatanggap. At kung mapakinggan ninyo at niliwanag ng Diyos, binuksan ng Diyos ang mata ng inyong puso, ibigay ninyo sa ibang mga tao ang CD-ROM na iyan. O kaya naman, kayo mismo ituro rin ninyo sa paraan na napakinggan ninyo kay kapatid na si Rilo. Sa ganitong paraan, dumarami ang mga tao na lumalapit na muli sa Diyos at umaalis sa mga iglesyang mapagsamantala. Napakarami po niyan. Sa San Mateo 24, sa huling araw, darating ang maraming mga bulaang Kristo. Magsasabi sa inyo, narito ang Kristo, nasa amin ang Kristo, naroon, nariyan, huwag kayong magsipaniwala. Ililigaw nila ang marami, at kumbaga maaari, pati kayo ng mga hinirang, kakaunti na lang ang hinirang sa huling araw, ililigaw pa kayo. Maraming bula ang Kristo. At ang wika ni San Pablo, ni Pablo at ni Pedro, hindi kami katulad ng ibang mga relihiyon, ipinangangalakal, commercializing the words of God. Ang iglesia po ng Diyos, handa kaming magpasa ng sari-saring hirap, pagtitiis, kalumbayan, sakit, maging pag-upasala at pagtatawa ng mga nakikinig. Alang-alang po ito sa aming banal na layunin at hangarin, na kayo man ay makarinig ng katotohanan
Ang katotohanan ito, higit pa sa salapi, ang katotohanan ito, ang ating pananggalang, ang katotohanan ito, ang kapangyarihan ng Diyos upang tayo na sumasampalataya sa Kanya ay mangaligtas sa anumang kapariwaraan sa lupa at magsipagtamo ng buhay na walang hanggan kung tayo'y magtitiis hanggang kamatayan. San Mateo 24:13. Kaya nga, mga magulang at mga kapatid, sino pa ang naglingkod na hindi tinanggap ng Diyos? Ito nga pong si Nadab at si Abiyo, ito po ay mga anak na ng mga Levitiko. Ito nga ay anak ni Aaron, na dahil nga sila ang itinabi, hindi binigyan ng lupain, ang gagawin lang nila para magturo o mangaral o gumawa ng mga pagsamba, mga paghahandog ng mga handog na susunugin. Ano po ang kasalanan ng dalawang ito at hindi tinanggap? At si Nadab at si Abihu, Leviticus 10:1-2, na mga anak ni Aaron ay kumuha ang bawat isa sa kanila ng kani-kaniyang suuban at sinidlan nila ng apoy at pinatungan ng kamanyan at sila'y naghandog sa harap ng Panginoon ng ibang apoy na hindi iniutos niya sa kanila. Ayan. Ang utos po ng Diyos doon sa ginawa ng mga Levita na utos ng Diyos na gagawing handugan, tabernakulo, doon mo ihandog ang iyong handog at kapag nailagay mo na yung mga handog na susunugin, ang Diyos ay magbababa ng apoy sa langit at ang apoy na yon, yun ang susunog, yun ang magdadala ng masarap na samyo sa Diyos at ibig sabihin, pag bumaba ang apoy, tinanggap ng Diyos ang kanilang handog at sila'y pinatatawad sa kanilang mga kasalanan. Isang masarap na handog na samyo sa Panginoon Diyos sa langit. Marahil si Nadab at si Abihu na inip. Ang tagal naman ng apoy. Nag-iintay sila. Ano ba naman? Hanggang ngayon, hindi pa bumababa ang apoy na galing sa langit. Siguro, sinusubukan sila ng Diyos. Ang ginawa ng magkapatid, sila ay naglagay ng ibang apoy na hindi iniutos ng Diyos sa kanila. Hindi naman talaga inutusan sila ng Diyos na kukuha ka ng lighter, kukuha ka ng posporo, yun ang gagamitin mo, o magsusuga ka, magsisindi ka sa gas. Hindi. Ang utos ng Diyos, ilagay lang ninyo dyan. Magpapababa siya ng apoy na galing sa langit. Nainip. Kaya nga anong ginawa ng Diyos sa magkapatid? At sa harap ng Panginoon ay may lumabas na apoy at sinupok sila, namatay ang magkapatid sa harap ng Panginoon. Ayan, gumawa ng kanilang sariling kalooban. May daan na tila matuwid sa tao, pero ang dulo noon ay kamatayan. Literal na kamatayan ang ibinigay kay Nadab at kay Abihu. Marahil sinasabi nila, ang tagal naman ng apoy galing sa langit. Para bang inuutusan mo ang Diyos? Panginoon Diyos, ang tagal naman ng apoy mo. Magsisindi na lang kami ng aming sariling apoy. Total, apoy din naman yun. Kumuha ng lighter, binuksan. Ano nangyari? Nagalit ang Diyos. Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Maghintay ka! Maghintay ka! Huwag mong uutusan ng Diyos. Patay ang dalawang magkapatid. May daan na tila matuwid sa tao. Pero ang dulo ay kamatayan. Impyerno sa atin. Hanggang sa ikalawang wika nga, pagparito, tatapon tayo sa impyerno. Bakit? Yung gusto mo pa rin ang sinusunod mo sa pamamaraang ibig ng Diyos na ayaw niyang gagawin mo sa lupa. Ang ibig ng Diyos, kung alin yung ibig niya, yun ang susundin natin. Mga huling katanungan, meron po ba naman na mga ipinakikilala sa Biblia na naging matuwid at tinanggap ang matuwid na paraan ng paglilingkod sa kanila? Sa 13:6, sa gayon ay lumapit siya kay Simon Pedro at sinabi niya sa kanya, Panginoon, huhugasan mo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon. Dadapwat mauunawaan mo pagkatapos. Itong tagpong ito, ibig kong malaman ninyo, ito po ang pagkakataon ng tinatawag na pagdiriwang ng Pasko ng Kordero ng Paskwa. Ito yung tunay na Pasko. Nang panahon ng ating Panginoong Jesucristo, noong unang bansa ng Israel, ang pagdiriwang ng Pasko, alam po ba niyo yung Pasko, Passover? Ito po yung pagdiriwang na ibig ng Diyos na aalalahanin
taon-taon ng mga anak niyang mga Israelita kapag dumarating ang araw at oras na yaon, yung araw at oras na sila po ay iniligtas ng Diyos sa pumapatay ng tinatawag na mga panganay na mga anak na lalaki ng tao at ng mga hayop. Ito ang kahuli-hulihang wika nga pagpatay ng Diyos sa mga nananahan sa Ehipsyo, huling paraan na ginawa ng Diyos para lumambot ang puso ni Paraon para palabasin ang kanyang bansa sa pagkaalipin. 10 ang iba't ibang mga peste na ibinigay ng Diyos kay Paraon para palabasin ang kanyang mga anak, pero ayaw, talagang matigas ang puso ni Paraon. Kaya nga't ang kahuli-hulihan, ang wika ng Diyos sa Israel, magsusugo ako ng wika nga mangwawasak, usok, napapatay sa mga panganay na anak ng mga tao sa Ehipsyo. At upang huwag kayong madamay kayo ng mga Israelita sa inyong mga tahanan, magpatay kayo ng kordero at yung dugo noon ipapahid ninyo sa inyong mga pintuan. At sa gabi na ako'y dadaan, pag nakita ko ang dugo ng kordero sa inyong mga bahay, liliko ako, Passover. Lalampasan ko kayo at hindi ko kayo dadalawin para huwag mamatay ang inyong mga panganay na anak at panganay na mga hayop. At gayon nga po ang nangyari. Kaya nga, dumating ang pagkakataon, alam natin, ang namatay, yung tinatawag na anak na lalaki ni Paraon na panganay at ang mga panganay na mga Ehipsyo at ang panganay na mga hayop. Dadapot ang bansa ng Israel ay naligtas. At nang magkatawan tao na nga po ang Diyos, yon pong utos na yon aalalahanin ang araw ng Paskwa o araw ng Kordero o araw ng pagliligtas, Passover. Yun po isinakatuparan din ng Panginoong Hesus. Dadapwat, binago na niya sa pamamagitan po ng dugo ng kanyang sariling katawan. Siya na ang kordero. Hindi na korderon tupa ang inialay, kung hindi kordero na ating Panginoong Hesukristo. At wala na po yung tinatawag na hayop na niluto pa para kainin, kung hindi yung tinapay na walang lebadura at yung katas ng ubas. Ito po'y matututuhan natin pagdating ng mga araling magsisisunod pa. Kaya makinig po kayo, marami kayong matututuhan. Sa pagkakataong ito ang kinukuha natin ang naglingkod sa Diyos na naging katanggap-tanggap. Ito po'y patungkol kay Pedro sapagkat bahagi po ng tinatawag na pagdiriwang ng kordero ng Paskwa na itinuro ng Panginoon ay ang paghuhugasan ng mga paa. Ang paghuhugas ng mga paa sapagkat ang alipin ay hindi hihigit sa Panginoon. Kung akong inyong Panginoon naghugas ng inyong mga paa, mga guhugasan din naman kayo ng paa sa isa't isa. At ito nga po ang pagkakataon, ayaw po ni Pedro na magpahugas ng paa. Huhugasan mo rin ba ang mga paa ko? Ang wika ng Panginoong Hesukristo, Pedro, ang ginagawa ko hindi mo nalalaman ngayon, dadapwat mauunawa mo pagkatapos. At sinabi sa kanya ni Pedro, huwag mong huhugasan kailanman ang aking paa. Ay nagagalit si Pedro. Kay Pedro, pagmamalasakit alam niya yun ang kanyang superior Alam niya yun ang kanyang guro. Alam niya yun ang kanyang Panginoon at Diyos. Huwag mong huhugasan ang paa ko kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa langit. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo, hugasan mo. 13:9 po ng aklat ni Apostol Juan. Nang maunawaan ni Pedro, ito pala ang kalooban ng Ama na nasa langit, ang hugasan ang paa ng isa't isa. Kung hindi maghuhugasan, kung hindi magpapahugas ang isang kapatid sa iglesia o isang Kristiyano o tupa ng Diyos, hindi magkakaroon ng bahagi sa langit. At nang maunawaan niya, gusto niyang makarating sa langit.
Kami po, gusto naming makarating sa langit. Yung pala sa gisag ng kapakumbabaan, pagkatapos na makakain kami ng tinapay na walang lebadura at makainom ng katas ng ubas na sagisag ng dugo ng Panginoong Hesukristo, ang kumakain sa akin at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At ang maghugasan ng mga paa, kung ako'y inyong Panginoon, hinugasan ko kayo, kayo rin naman maghuhugasan sa isa't isa. Sa makatwid, tinanggap ang paglilingkod ni Pedro. Hinugasan siya ng Panginoong Hesukristo at ang bawat isa sa kanila'y nangaghugasan din naman. At yun ang inuugali ng mga tunay na Kristiyano hanggang ngayon po sa mga huling araw na ito ng ating mga buhay. Ngayon, ang tanong po natin, sino pa? Meron pa bang sumunod sa kalooban ng Diyos? Lucas 1:38. At sinabi ni Maria, si Birhen Maria, nang dalawin siya ni Gabriel, nasugo ng Diyos na anghel na maluwalhati at sinabing ikaw ay magdadalang tao. Dadalhin mo ang tinatawag na tagapagligtas sa iyong sinapupunan. Tatawagin mo ang kanyang pangalan Emmanuel, na kung liliwanagin sumasa atin ang Diyos at Kristo Jesus, ililigtas niya ang kanyang bayan. Ayaw pa ni Maria. Si Maria po, humigit kumulang siguro 15-16 anyos. Ang kanyang pananampalataya sa Diyos, ayaw niyang mabahiran yung kanyang puri. Ibig niyang malinis na malinis, maihandog niya sa Diyos. Kaya naman siya pinili ng Diyos. Dadapot sa kabila ng lahat, anong ginawa ni Maria nang paunawaan siya ni Gabriel na iyon ang kalooban ng Diyos sa langit. At sinabi ni Maria, naririto ang alipin ng Panginoon. 1:38. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita, at iniwanan siya ng anghel. Kaya nga po, sa kasaysayan ng Biblia, si Maria sa pagsang-ayon niya at sa pagganap niya ng kalooban ng Diyos, tinawag nga po na wika nga bukod na pinagpala sa lahat ng babae sa lupa. Naging mapalad siya. Bakit? Sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Ayaw man niyang madungisan ang kanyang pagkababae. Ayaw man niyang madungisan ang pagkababae niya. Itinatalagan niya. Ibig niya, mamatay siya, birhen. Pero, ibig ng Diyos Ibig ng Diyos, maglihi siya. Di na sumangayon siya, yun ang kalooban ng Diyos. Sino pa po mga magulang at mga kapatid? Ano pa ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo tungkol po sa lahat ng ating napapakinggan? Sa San Juan 13:15, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. At sa San Mateo 26:39, isang kahuli-hulihang halimbawa na itinuturo ng Panginoon. At lumakad siya sa dako paroon. Ito'y pagpapaalaala sa atin bilang wika nga para wag nating malimutan ang kahalagahan ng matuwid na paraan ng paglilingkod sa Diyos at maging katanggap-tanggap ang lahat ng paraan na ginagawa natin na paglilingkod sa Kanya. Sa San Mateo 26:39, huling talata, at lumakad si Jesus sa dako paroon at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kumbaga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon man, huwag ang ayon sa ibig ko, kung hindi ang ayon sa ibig mo. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Sa araw at oras na ito po ang ating naliwanagan. Ito po ang itinuro sa atin ng Diyos, ang unang bahagi ng ating pag-aaral kung ano ang matuwid na paraan ng paglilingkod sa Diyos. Wala pong iba. Sundin ang kalooban ng Ama kung paano sa langit. Ito ang maghari sa atin sa lupa. Kaya nga magmula ngayon kayong mga kaibigan naming nakikinig, usisain na ninyo ang inyong mga sarili. Yung bang kinagis na ninyo, kung ano-ano man, yung mga ritual, yung mga paraan, yung pagbutil-butil ng mga rosaryo, yung pagsamba sa mga larawan, sa mga birhen, yung pag-usal-usal ng mga salita, yan ba kalooban ba ng Diyos yan sa langit? Usisayin ninyo. Tanungin na ninyo yung inyong mga leader ng mga reliyon. Yung bang itinuturo ninyo sa amin, yan ba galing sa langit? Sapagkat nasusulat po
Walang sino mang dapat magbabawas. Ang wika sa Apokalipsis, hindi ko nababasahin, darating tayo sa panahon na ituturo sa atin itong mga katotohanan ito na lalong magpapaliwanag sa atin. Ang wika ng Panginoon Diyos ang magdaragdag sa mga nakasulat sa mga aklat ng hula ng aklat na ito o sa banal na kasulatan. Daragdagan ko ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At ang magbabawas naman, binabawas naman yung katotohanan, babawasin ko ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay na isinusulat ko sa langit. Kung ako'y anak ng Diyos, nagbawas ako, aalisin po ang mana ko na buhay na walang hanggan sa langit. Kung ako naman ay nagdaragdag, katakot-takot na sumpa ang ibibigay sa akin. Ayaw ko po, natatakot ako. Kaya po, sa awa tulong ng Diyos, ang itinuturo natin, ang iniaaral natin, ang napapakinggan natin, pawang utos, pawang aral ng Diyos, wala pong labis, walang kulang. Ito po nawa ipagpala, ibasbas sa atin ng Diyos, magmula po ngayon, magpakai kailanman. Hanggang sa darating na araw, oras at sandali na loobin ng Diyos na tayo po ay muling makaniig, ang pakikinggan po natin ang ikalawang aralin po. Inaasahan po namin na tayo pong lahat ay makikipagkaisa. At kung ano po yung paksa na ibig ng Diyos na ipahayag sa atin, ang atin pong aralin bilang ikalawa, ang katunayan na mayroong Diyos at kung ano ang katungkulan ng tao sa Kanya. Ang aralin na susunod bilang ikalawa, ang katunayan na mayroong Diyos at ang tungkulin ng tao sa Kanya. Salamat po sa inyong lahat. Sana kauhawan ninyo at kasabikan. Makinig po kayong muli sa darating na mga araw kung binubuhay tayo ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon po, bago tayo lubos na magkahiwa-hiwalay, tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang kanyang ipagkaloob sa ating lahat na mga nagsisipakinig sa araw at sa oras na ito ng mga aral ng Diyos. Sa lahat ng ating mga anak, mga manugang, mga apo't mga mahal sa buhay, sa lahat ng ating mga kaibigan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid, mga kaibigan at mga tagapakinig namin, hanggang sa darating na muli nating pag-aaral, purihin natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po sa inyong lahat.